ang ating, ang sitwasyon 'no, magandang sagutin rather itong query ng ating email sender na pag-uusapan natin in this episode kasama ang ating suking immigration lawyer, Jake Aguilar ng JCA Law Firm. Ng araw. Ayan, naku, lalabas ko ng title kaya magkaka-clue na agad kayo guys kung ano ang ating pag-uusapan. Okay, by the way, Jake's email is down there crawling at the bottom. If you wanna get in touch with him or consult, dyan niyo po siya pwedeng i-email. Okay, papakita ko na ang ating email. Teka, nasa na ba to? Yan. Nako, I understand no, guys, na padala ko na kay Jake ito at sabi niya, this is actually very quite common. A common occurrence here in Canada, no? So, ang sabi ng ating letter sender, hello, mag-ask lang po sana ako. Masagot daw yun. Ano ba to? Sorry guys, ang hirap, ano? Kapag mag-i-email kayo, pwede whole words, ha? Para hindi tayo malito. Okay, mag-ask lang po sana ako. Sana po masagot. Yung ex-husband ko po, ay masosponsor daw ng kanyang mistress. Okay, na nasa Canada. Masosponsor as permanent resident. Nakalista po na dependent ng asawa niya ang 5 nilang anak, pero yung una daw, muna ang kukunin, yung 18 years old. Okay. Ang tanong ko po is, teka, kailangan ko yata tanggalin tong aking headline. Okay, ang tanong ko po is, pag nakarating na po yung anak ko sa Canada, pwede po ba ako makuha ng anak ko as his mother? Yan, ang ating, teka, tatanggalin ko. Okay. So basically, no, parang, sige, sagutin mo na nga muna to, Jake. Okay, sige, go ahead. So yung straightforward answer dyan, yes. Yes, pwede naman i-sponsor ang magulang later on. Pero ito lang yung situation natin ngayon. So marami kasing nag-a-apply niyan. Meron kasing parent-grandparent sponsorship program naman talaga. So pwede naman talaga yon. Yun nga lang, marami kasing aplikante dun. Sobrang dami at hindi naman kaya ni Canada na i-absorb lahat ng applicants na yon. So I would say based on recent statistics, mga 10% lang nung mga may gustong mag-sponsor ng magulang ang nai-invite at napaprocess. So recently, actually, itong July, if I'm not mistaken, nag-reopen ulit yon. For a while kasi nag-close nga din kasi nga hindi pa kaya ni Canada, galing tayo sa COVID na. Tapos hindi pa ready si Canada na mag-process ulit ng maraming permanent residents kasi syempre nagde-drain yun sa kakayahan ni Canada, di ba? Syempre maraming benefits, di ba? And then for a while, nag-stop muna yon. Recently nga, nung July, nag-reopen ulit. Pero ang pinaprocess lang nila yung mga nag-express ng interest nung way back, I think 2020 pa. That was 5 years ago. So ganun kalaki yung backlog natin. At saka dun lang sa mga, yun nga, dun sa pool na yon, I would say mga 10% lang yung nabigyan ng invitation. So ang estimate kasi, I think mga 50,000 din yung mga applicants and 10,000 lang yata yung nabigay na invitation. I may be wrong dun sa numbers ko, but yeah, mga 10% lang yung napapagbigyan, sabihin natin ganun. So yes, pwedeng i-sponsor ang magulang or even grandparents pwedeng i-sponsor. Pero depende kung suswertehin ka kasi parang lottery siya bunutan eh. I think one option also, Jake, is the super visa. Pwede ba yon in this case? Visa, pero technically, hindi siya permanent residency. Temporary lang siya. So, lesser rin yung mga benefits doon. But yes, so parang extended version lang siya nung regular visa. So, mas mahaba lang yung duration niya versus doon sa regular visa na mga 6 months, every 6 months mag-renew ka. So, ito, super visa, mas mahaba. Pero yun, hindi siya permanent residency. Meaning, kulang din yung wala kang benefits na makukuha as a permanent resident kasi hindi permanent resident yung status. Basically, Mami, itong super visa, this is a special category of visas for parents, right? Parang in between siya, yeah. Para siyang visitor visa, pero mas matagal. You can be here for several years. Pero yun na nga, hindi po yan sponsorship para ikaw ay maging PR dito. Hindi katulad ng mangyayari kung ikaw ay nabunot, madraw doon sa parents, grandparents
program. Right. Oo. Baka sabihin, "O sige Miss Ina ano," Ina lang pala pati ako minis ko sarili ko nakakaloka. What if, makuha siya ng super visa dahil through that she can stay here for a few years. Do you think, Attorney Jake, by that time mado-draw na ako dun sa parents, grandparents, kunyari mag-apply din ako ng sabay dun? Pwede naman sabay yun. Pwedeng super visa muna and then later on, dun sa grandparent sponsorship, pwede yun. So, hindi naman nagko-conflict yung dalawa. Pero yun nga, kung magbubunot, depende kasi nga 10% lang yung chance eh. Kumbaga, Oo. once nag-open sila, 10% lang. Eh, ngayon, puno na naman. So, next time na naman ulit. So, Oo. maybe you get another 10%. So, hindi pa rin ganun kalaki. Oo. So, kumbaga, I would say, lesser pa rin yung chance na hindi ka magbunot. I mean, Naku. I will just do the math. So, Yeah. lesser pa rin yung chance. Oo. Another thing diyan sa, pag-draw for parents and grandparents, kasi lottery style 'yan ano? Lottery style, oo. Opo, hindi porke may application ka kahit pa maganda trabaho ng Exactly, nagso-sponsor exactly. sa'yo, it doesn't matter. Doesn't really matter. By luck talaga ang, pag-draw. Talaga. Tapos ito na lang din, dun sa mga interested, singit ko na ito kasi importante ito. Make sure na you meet the income requirement. Yun pa kasi hindi pwedeng basta, i-sponsor ko kasi hindi. You have to meet the income requirement. So may requirement yon and kailangan check nyo na lang sa website kasi may table yon kung ilan ba kayo doon sa household. May nakalagay doon kung ilan dapat yung income nyo. For the past 3 years, mahigpit sila doon eh. Kahit Oh. isang taon lang doon, hindi mo na-meet, medyo okay. Hindi mo mai-sponsor. So ganun pa. So medyo hindi ganun kadali. Lottery na nga. Tapos kung nabunot ka pa, syempre titingnan kung qualified ka. Mostly doon sa income, yun ang pinaka-critical na requirement doon eh. Kung yung income. So kung yun nga, kung hindi mo na-meet, di wala pa rin. Kahit na nabunot ka na, hindi mo pa rin may sponsor. Better luck next time. So ganun. So make sure na kung may balak kayong ganun, pataasin nyo yung income nyo and make sure na nami-meet nyo yung income requirements. Yes. Of course, in this case, yung kay mami, mukhang umaasa siya na doon sa 18-year-old niyang anak na mauuna daw sponsor dito ni daddy. Yeah, yun. So if Diba? we have to be practical, yun nga, pwede naman, pero pag nag-open ulit, kung kailan mag-open, di natin alam. And then, pag nag-open man, again, lottery. At saka ngayon nga, hindi pa sila nagtatanggap ng panibago. As I mentioned, yung 2020 pa yung pinaprocess nila. Yung mga nagbigay ng expression of interest noon pang 2020. So, wala pang bagong expression of interest na tinatanggap. So, and then later on, yung nga, checkin yung income. So, yung 18 years old, depende, may trabaho na ba siya? Tsaka yun nga, for the past 3 years, so 3 years muna din maghihintay. So medyo mahaba-haba pang proseso ito, but again, short answer is yes, pero consider the challenges din po. Oo, dapat pala i-edit ko 'tong title ko 'no. But anyway, sige dadaanin ko na lang 'yan sa editing. Pero I think one other baka clarification na gusto ni email sender is, ganun lang ba kasimple yun, Attorney Jake? Is there anything that I need to do? Kasi nasa Pilipinas siya, kailangan ba legally separate, mag-declare na legally separated sila nung asawa niya? Meron ba siyang kailangan munang asikasuhin bago mag-umpisa yung anak niya sa pagproseso? Kunyari, they wanna, take a chance dito sa parents, grandparents program. Right. Para malinis na walang problema dahil may bagong partner na nga itong kanyang husband. Wala naman akong ibang maiisip actually. So on her part, wala naman akong masyado makita na kailangan niyang gawin or paghandaan bago siya ma-sponsor, bago makapunta sa Canada. Wala namang mga kailangan i-declare na separated na sila. Walang ganon for her part. So it's mostly on her child na magi-sponsor sa kanya. Yun nga, yung sa income requirement. So, but yeah, for her, wala masyado akong maiisip na kailangan niyang paghandaan para siya ma-sponsor. Oo. Would there be any reason o baka
in the past, baka naaabuso yung ganitong sistema. Ang Hmm, IRCC ba sa mga ganitong tipo ng application nagve-verify, talaga bang hiwalay kayo ng of ex-husband mo? course, Baka si definitely, husband mo naghanap lang talaga ng pathway dito through definitely, another PR, definitely. tapos gusto ka lang niyang kunin talaga. Yung mga Tama. gano'n ba? Tama, dapat ganyan tayo mag-isip. And then si Oo, officer dapat din ganyan mag-isip. Kasi oo. siyempre yung nga PR process 'yan, malaking bagay 'yan. Si Canada nga, yun nga gagastusan ka niya, as a PR. Yun nga 'pag wala kang income masyado baka ikaw pang bigyan ng pera ni Canada, 'di ba gano'n siya. Oo, Totoo naman yun, eh. So ano siya, malaking, ang impact nun. Kaya siyempre si officer dapat mahigpit. And tama ka, gano'n dapat mag-isip na, mhm. bakit naman yun nga, kunyari lang naghiwalay para ma-sponsor nung isa. In fact, maraming gumagawa niyan, pero siyempre hindi natin sila, tayo mismo, hindi man tayo officers, hindi natin Mm. alam exactly kung ano ba yung nangyayari dun sa mga application na yun. Oo, Pero oo. you can just imagine na Mm. may gano'n. Minsan nga ako, in my practice ano, over the years, minsan medyo may nakakahalata ako na halata parang Yeah. gusto yata nito yung parang yung marriage nito parang kunya-kunyari lang kasi minsan may mga pumupunta sa akin na mga tao na magpapa-divorce na o separated na just right after na nakumpleto nila yung 3 years na para bang kailangan Mhm. sustento, mga gano'n. So parang, ano ba 'to, parang pinagplanuhan, Pero siyempre wala naman tayong magagawa do'n. Talaga ano Yeah. lang tayo, eh. Um, Oo. pero yeah, you can be sure na maraming gumagawa ng gano'n. Kaya mahigpit si officer sa mga ganyan. Oo, I've heard stories, yung tipong yung spouse back in the Philippines, for Hmm. example, hinahayaan nila yung partner nila dito maghanap ng Oo. ibang partner para makakuha ng Nakakawais nga status. kung tutuusin, 'di ba, kung talagang wise ka, yan Oo, puwede yun. yung May iba ginagawa yan, that's what I'm oo, saying. I mean ginagawa yan but I don't wanna encourage it, Exactly, ganun talaga. that's not what we're saying, 'di ba, na, gawin niyo, puwede. That's not what we're Oo, saying. Pero yeah, you can imagine na talagang puwedeng i-ano nga, i-manipulate yung system or, abusuhin yung system. Kaya oo. puwede kung iisipin mo, parang wise yun na ano, 'di ba? Kasi, "O ikaw maghanap ka Wag ng asawa nating mo, sabihing wise, ikaw tiyembahin talaga Attorney yung Jake baka tiyembahin sa mo si ganito, si ganyan." Kunyari hiwalay tayo tapos pakasal kayo pero 'pag andiyan na kayo then sige susunod na lang ako or baka yung mga anak natin i-sponsor. At least oo, nauna na kayo parang gano'n. So, 'di ba, it can happen. Kaya nga din sa mga sponsorship, eto lagi ko ding, dini-discuss, yung relationship dapat nga genuine. So yun, number yes. one yun, dapat genuine. Yun din talaga ang, ini-scrutinize ni officer. Kaya minsan yung mga eto naman, yung mga talagang genuine, sila na yung tuloy napapag-initan somehow kahit Correct, genuine na, si officer parang tamang duda pa din. Kasi nga, oo. nag-iingat lang din si officer yan para masiguro niya na hindi yung integrity ng sistema, yun ang tawag natin diyan, 'di ba? Yung integrity ng Oo. system, intact pa din. Puwede nating, asahan yung system na umaandar ng maayos, parang gano'n. Yes, I think that is also one of the reasons why IRCC right now, nag-aano din sila parang, they're taking yung mga allegations of marriage fraud seriously. They're really on the lookout for that. Definitely, 'di ba, one time napag-usapan natin yung mga ganyan, marriage fraud na minsan pa nga nare-revoke yung kahit PR na or citizenship, Oo, ganyan. oo, And then sa mga ibang clients ko din minsan ito, singit ko na din ano, mm, yung divorce for example, nire-require na ng mga officers para nga makasigurado na talagang hiwalay na sila. Kasi yun oo. yung pinaka-ano, sabihin nating gold standard na proof para hiwalay na kayo, yun talagang divorce na kayo, dumaan sa korte yun, eh. Pero I kung see. tutuusin nga din, hindi dapat nire-require yun kasi parang pinipilit mo yung tao magpa-divorce, dapat optional sa kanya yun, Oo yun nga naman. hindi. And anyway, dito naman sa Canada, as also I've discussed in some ano, na puwede ka naman mag-sponsor as common law kahit hindi kayo kasal, common law puwede Mhm, mhm. nga puwede rin yun, hindi kayo kasal pero puwede pa ring i-sponsor. Pero siguro nga marami ng incidents ng ganyan, marriage fraud, kaya may mga officers na although hindi naman talaga dapat sana na ire-require yung divorce, nire-require na nila na magpa-divorce kasi
well, para bang, talaga hiwalay na kayo, sige nga, divorce mo nga siya. Pwede ba yun? Ganun yung ano yung nakikita ko minsan sa mga officer, talagang yung highest standard ang kailangan nilang i-submit, which is the I see. divorce certificate itself. I see. Okay. Well, that's it, no? Mami, oo, may pag-asa, pero let's Yeah. be, Consider the frank, challenge. no? Si Attorney Jake is honest with you na baka mahirap, ang mabunot dyan sa parents, grandparents program, which you could qualify for kapag yung anak mo po ay nandito na. Mhm. And another thing na sinestress ni Attorney Jake is kailangan may income, Income level. for the past 3 years, di ba? For the past 3 years. Yung anak mo, no? Anak. Yung 18 years old nung anak. Right. So, ayun. Okay. Well, that is it. Short but sweet ang ating episode na ito. Maraming salamat. Again, yung email po ni Jake Aguilar nandyan sa baba yung gumagapang. So, feel free to shoot him an email if you want to consult with him. For now, we will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you again, Jake. Bye! Ulitin.